po ni Jimmy Guban, mga kababayan, na pinoprotektahan daw ng mga Duterte o mga DDS na gusto at plano po na tumakbo sa 2028 bilang presidente. Ang tawag niya nga dito ay Save the Queen ng Davao Mafia. Nakakagulat to, mga kababayan, kasi etong si Jimmy Guban, kahit po siya po ay nasa kulungan, ay gumagawa pa pala ito ng pag-iimbestiga gamit ang kanyang impluwensya. 'Di ba? At nabuo niya po ang isang conclusion, 'di ba? Ang isang conclusion na papunta po hanggang sa bilibid, mga kababayan. At kanya pong natagpuan ang conclusion na ito nga po ay binabanggit tungkol sa isang Davao Mafia at Save the Queen, ang kanilang plano. Pakinggan po natin to, nakakagulat talaga to eh. Galit po at uwa dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi po dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao Mafia, na kami ang biktima. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. Anong oras ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Diba? Hindi ko na po ma-recall ng oras, Mr. Chairman. Kasi bata ka pa naman, Mr. Paul Gutierrez. Do not say lies here. Hindi po ako nagsisinungaling, Mr. Chairman. Ano talaga ang sinabi sa'yo ni Mr. Paul Gutierrez? Kasi puro kalokohan yung sinasabi niya eh. Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Mans Carpio, and his boss, Bini Antiporda, mapapadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So that is their plan. Ayun na nga, mga ka-GB Natics, no? Magandang hapon po, Colonel Asierto. Magandang hapon po. Kanina, Dito natatawa rin ako dito kay Paul Gutierrez, no? Sobrang natatawa ako dito. Hindi talaga siya makalusot. Pilit nagpapalusot. Subalit, mga kababayan, ay huling-huli po siya ng kanyang pagsisinungaling. Na ang sinabi niya, magkakaroon ng one-on-one interview. One-on-one interview, tapos isang tanong lang ang sagot mo? nag-interpellate yung isang kuliga ko rito. May binanggit ka na may patong sa ulo mo na 50 million pesos. Hindi po ba? Opo. Sa tingin mo, Colonel Asierto, bakit naisipan mong nasabi mong meron kang patong sa ulo mo na 50 million pesos? During po nung hearing sa Blue Ribbon, lumabas na po yung informasyon na yan na meron na pong patong yung ulo namin. Kami po ni Director Pardo. At talo na nung lumabas yung matrix laban sa amin, na ako yung nasa taas, na nasa baba sila Director Pardo, Lito Perot at Jerry Liwanag, mga iba pang kasamahan namin. Kawawa yung mga kasama niya. Noong pa po, yung hearing pa lang po ng Senate sa Blue Ribbon, meron na pong patong yan. Sa tingin mo, Colonel Asierto, sinong may pakana na patungan yung ulo mo ng 50 million pesos? Sige. New Neutrogena Visible Repair. Repairs Langya. Nagkaroon pa ng ng patalasta. Yung sinasabi ko na kailangan natin ng like. Sa anong rason po na plano kang ipaligpit? Dahil po dun sa ginawa kong report, na-discover ko yung kanilang koneksyon kay Michael Yang saka kay Alan Lim, kay Lin Wencio. Okay, Colonel Asierto, gaano ka nakatagal sa serbisyo? Nung nandun ka pa? Nagsimula po ako as cadet 1984, graduate po ako 1989. So, ganun po kahaba ang aking pagsiservisyo po. Kailan kayo na-introduce? Hanggang kailan anong taon kayo hanggang nagserbisyo? hanggang 2018 po. According to the reports, kayo po ay na-dismiss sa serbisyo? Opo, dahil po doon sa AK-47, naibibig na sa akin na ako nag-smuggle at ako nagbigay sa NPA. And marami din ang nagkakusa sa inyo, may mga nag-file ng kaso po sa inyo. Totoo po ba yun? Ang nag-file lang po ng kaso sa amin yung tungkol yan sa magnetic litter na inimbestigahan namin. Kilala niyo po ba si Jimmy Guban? Opo, siya po yung aking pinakausap o counterpart sa Bureau of Customs. Isa ba si... Owen, isa kang panauhing pantanga, no? Owen the Great. Ganda pa naman ang pangalan mo, Owen the Great. Kaso isa ka lang ditong panauhing pantanga. Sana hindi mo na binura.
Simpleng-simple ko lang sagutin yan. Ano sinasabi mo? Wanted na asawa ni Congresswoman Luistro? Dulol, wala kang alam. Totoo lang. Sa usawero ka lang, Owen the Great. Ikaw, biruin mo. Tingnan mo ha. Paano mo sasabihing wanted? Paano mo sasabihin na may kasalanan yung asawa? I was the one na nagpasikat ng kwento na yan ni Congresswoman Luistro. Ako mismo naka one-on-one interview ko yan at video ko po yung nag-trending ng halos 500,000. Nung kinausap ko itong si Congresswoman Luistro at sinabi niya at kinuwento niya at hindi lang siya, yung mga tao doon sa Batangas ang nagkwento tungkol sa nangyari. Pero inyo kinasuhan siya ng fabricated cases, 2 cases of rape. Fabricated. Bakit fabricated? Biruin nyo, mga kababayan, yung nag-aakusa. Diba? Yung nag-aakusa. Hindi nagpapakita. Oh, tapos yung address, sa iba po ina-address para hindi po mapuntahan ng asawa. Oh, magpapadala ng sabpina sa ibang address. Tapos, kahit na ganun pa man ang nangyari, nagkaroon ng warrant of arrest. Oh. Pag-isip-isip ka. Pag-isip-isip ka, Owen the Great. Isa ka pa namang the Great, kaya lang isa kang ungreat. Mr. Jimmy Guban na nag-akusa sa inyo? Ah. Siya po yung testimony po niya ang naging basis. Actually, Colonel Acerto, nung first hearing ng Quadcom, isa si Mr. Jimmy Guban na nag-testify doon sa Quadcom sa Pampanga. Nagbigay po siya ng sinumpaang salaysay. Base doon sa sinumpaang salaysay niya, sa paragraph 9, binanggit po ang pangalan ninyo. And I'd like to read it in toto para maintindihan ninyo. Between the months of May and June 2018, Colonel Eduardo Acerto shared to me additional intelligence report about shipment of illegal drugs at the Bureau of Customs, and that through profiling, backtracking, and tracing of documents, we were able to find out Sino kaya ang uto-uto, ano? Mamaya, lalo ka magugulat. Alam mo, Owen the Great, magugulat ka dito. Sabi niyo, maliit ang krimen nung kay Duterte. Mamaya, numbers don't lie. At ito, mga kababayan, biruin mo yung pinapanginoon nyo kasama na si Inday Surat. No? Biruin nyo, mga kababayan, mandurugas, fraudulent activity, yung kanilang gastos, sasabihin, gumastos ng 15 million, 16 million sa YLS, tapos hihingi certification ng AFP, tapos pinaniniwalaan mo, Owen the Great. Oy, wala. overstaying cargoes, one of which was the Bicaba trading shipment. Upon discovery thereof, I instructed my staff to verify an improper consignment, etc., etc. So, kayo po ang nagbigay ng intel report ni Jimmy Guban regarding this container na overstaying ng Bicaba Trading? Opo, at binigay ko rin po yan kasi information kay Director Oy, may ng PIDEA. nagpapapansin sa comment section, Tapos ito no? po bang container ng Bicaba Trading, dito nakalagay yung 2 magnetic lifter? Opo, yun po yung nakuha. Saan nyo nakuha yung intelligence report? Binigay po ng confidential informant. And then, nang nag-usap kayo ni Jimmy Guban, ano pong sinabi mo sa kanya? Binigay ko po yung information. Sabi ko, hanapin kung Get started on your consolidation Kawawa naman yung nagpapapansin sa baba. Walang pumapansin. tool set. Assess nandyan. Pwede mo bang i-detalye dito yung intelligence report na binigay mo kay Jimmy Guban para naman malaman natin ano talaga eksakto ang sinabi mo sa kanya? Dahil ito po ay para malaman natin, kasi doon sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, nakakonekta po dito po yung mga pangalan nila Michael Yang, yung Davao Group, at kung sino-sino pong iba. So gusto ko rin po namin malaman sa bibig ho ninyo, ano ba talagang nalalaman ninyo pati dito sa yung illegal drugs na shipment na worth 6.2 billion pesos? Ano ba talaga yung eksaktong sinabi ninyo kay Jimmy Guban? Bago po na-discover yung Bicaba, ay nagbibigay na po ako ng information sa kanya. Pag meron ako natatanggap information na meron dumarating, ibinabatog po sa kanya. Nung dyan naman po sa Bicaba, ang binigay kong information sa kanya is merong dumating na allegedly abandona. Ang nakalagay doon sa bill of lading as door frame po yata yun eh. So ang Narinig ano po niyo sa ba kanya is yung hanapin video? yung abandon na container van.
parang ibinigay ko yata sa kanya ang number ng bill of lading yata eh. Hindi ko na po matandaan yung eksaktong mga detalye. Yung Colonel Pero Lacerto, may may-ari ba ng shipment, yung Mr. Pony Chen? actually, hindi po siya yung yung sa intelligence report ko po, ang may-ari po ay, ang lumalabas po sa akin is Taiwanese. Pero kasi po yung based dun sa backtrack nung mahuli, kung sino yung nag-rent, kung sino yung nag-utos sa Decaba, doon na po lumabas yung pangalan na yung sinasabi niyong pangalan. So hindi ho ninyo ma-ascertain na itong si Pony Chen nga ang may-ari ng container? Hindi po. Ano na po yan, yung backtracking investigation na po yung lumabas yung pangalan niya. So anyway, na-establish na po natin, Mr. Chair, na ang nagbigay ng information kay Jimmy Guban regarding the shipment of illegal drugs came from Colonel Lacerto. Ngayon, doon sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, may binabanggit siyang mga personalidad. Una, si Benny Antiporda. Kilala niyo po ba itong si Benny Antiporda? Nag-meet po kami ni Benny Antiporda nung nagsisimula na po yung Blue Ribbon hearing sa Senado. Ngayon, ano naman ang participation nitong Benny Antiporda dito sa illegal drug na shipment? Ano po ulit? Pakiulit po. Colonel Lacerto, sinabi Charot po sa mga bagong pasok dyan. Grace Almuite, Catherine Lucido, Nolan Taryaken. Kawawa talaga yung Sandali lang wait lang mga asar lang talaga ako, promise. Mga asar lang talaga ako. Kawawa naman yung isa dito, ipansinin nyo naman. Kung di yan kikita ng 1.5. Diba hindi nyo pinapansin? Kita nyo. Kawawa. Hindi ko pinapangalanan kasi baka mamaya pag binanggit 1.5 kikita. Hindi natin bibigyan ng pagkakataon para kumita yan ng 1.5. Diba? Kawawa ka naman, baka sumikat ka pa eh. Baka mamaya magkaroon ka pa ng pera dahil sa akin. Kawawa ka naman. Magpapansin ka na magpapansin dyan. Malay mo, maawa ako sa'yo. Ay! Alam mo, eto lang payo ko sa'yo Yung nagpapapansin dyan sa baba, ang gawin mo, mag-vlog ka na lang. Diba? Huwag kang nakikiagaw ka ng ganito, papasok ka sa may vlog na may vlog, magpapapansin ka para magkaroon ka ng 1.5. Wala kang mapapala. mo po kanina, tinanong kita kung kilala mo itong si Benny Antiporda. Kasi itong si Benny Antiporda, isa po itong personahe na binabanggit ni Jimmy Guban sa sinumpaang salaysay niya. Ngayon, ang tanong ko, sa information mo, sa intelligence report mo, ano ang partisipasyon nitong si Mr. Benny Antiporda dito sa shipment ng illegal drugs? Wala po. Kinausap po ako ni Ben Antiporda. Parang ang context niya po ng aming pag-uusap is parang kausapin ko si Jimmy Guban na wag banggitin yung pangalan ni Charlie Tan. So kinausap ka rin ni Benny Antiporda na pagsabihan si Jimmy Guban na huwag banggitin yung mga personahe. Ganun po ba? Ganun pagkakaintindi ko? Si Charlie Tan lang po. Ano naman itong si Charlie Tan? Anong connection ni Charlie Tan doon sa illegal shipment? Well, hindi ko rin po alam. Ang sabi lang po ni Ben Antiporda is hindi daw po involved yan si Charlie Tan. Hindi ko naman po, wala po akong information tungkol kay Charlie Tan. Okay, but but anyway, sabihin sa akin is sabihan si Jimmy Guban na according to your wag banggitin testimony, siya. yes, Colonel Lacerto, okay na yun. Basta it is on record, according to your testimony, just a few minutes ago, that indeed, nagkausap kayo ni Benny Antiporda, and Benny Antiporda told you not to mention na Charlie Tan. Okay, now, kilala mo Guys, pasensya na kayo kung hindi ako masyado nagko-komento Kasi ayaw masira yung ninyo, yung momentum ng pakikinig ninyo. Mamaya na lang, after siguro neto. itong Paul Gutierrez. Ay, hindi po. Hindi mo kilala to. Itong si Councilor Nilo Small Abiliera, kilala niyo po ba ito? Hindi po. Hindi ko Hindi kilala. din. Wala kang alam na mga impormasyon tungkol sa mga individual na ito. Wala po. Alam mo ba na itong si Small Abiliera ay according to the testimony of Jimmy Guban, trusted man daw ni Michael Yang. Alam mo ba ito? Posible po kasi tiga Davao po yan eh. Meron po bang sinabi sa'yo si Benny Antiporda? Aside from doon na wag banggitin si Charlie Tan, meron pa ba siyang sinabi na ibang personahe na wag banggitin? Wala na po. Yung lang pong si Charlie Tan lang po nabanggit niya. Sigurado kayo na wala namang ibang pangalan. Kasi sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, mayroong mga personahe from Davao na pinagbantaan si Jimmy Guban na wag banggitin
to anyone or during the Senate Blue Ribbon Committee hearings na wag Oo, umiiyak na. Umiiyak na, mga kababayan. Ako tong sinasabihan kanina na bayaran, tapos kaya sinasabi ko, ibinalik ko sa kanya na yung 1.5 kada comment. Di ba? Biglang umiiyak. Diyos mio. pagbanggitin para hindi may konekta yung mga pangalan nitong mga tao doon sa illegal drug shipment. Hindi ba sinabi si Jimmy Porda sa iyo? Wala po, si ano lang po ang nabanggit na, si Charlie Tan lang po. So in short, talagang yung information lang na binigay mo kay Jimmy Guban was regarding the container that has been overstaying in that area. Then doon na nagsimula ang mga ikangang paghuli ni Jimmy Guban doon sa illegal drug shipment. Hindi po ba? Opo. Okay. Opo, Jimmy, opo, opo. Andito, Tama po yun. andito si Jimmy Guban ngayon. Ito na. Jimmy, pinapatunayan mo ba yung sinasabi ni Colonel Asierto na siya ang nagbigay ng intelligence report sa iyo na mayroong overstaying containers doon na naglalaman ng mga illegal drugs? Yes, Your Honor. Marami kaming tatlo po, nila Colonel Fardo ng PDEA. Nanggaling po sa kanilang informasyon, sa custom sites ako po ang nagtrabaho. Okay, after nung natanggap mo yung impormasyon kay Colonel Asierto, ano na ang ginawa mo, anong hakbang ang ginawa mo para mahuli yung illegal drug shipment? Your Honor, we started for filing. Nag-backtrack na po kami lahat ng mga records ng files namin. By the way, Your Honor, pwede ko pang batiin si Colonel Asierto? Sige, Mr. For 6 Chair. years, sir. O sige, ipagpatuloy mo na, Mr. Jimmy Guban. Mukhang hindi ka nadinig ni Colonel Asierto. Colonel Asierto, binabati ka ni Jimmy Guban. But anyway, mas importante... Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Okay, balikan ko yung tanong, Jimmy Guban. Pagkatapos mo natanggap, nag-operate na kakana, paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Iyak na. Iyak na. Grabe, ano? Kita nyo yung reaction at talagang Na-miss lang, mararamdaman Mr. mo talaga Chair, na ni Jimmy nagsasabi Guban kay ng Colonel totoo Asierto eh. dahil 6 years na sila hindi nag-uusap. Diba? This is the first time that Mr. Jimmy Guban and Colonel Asierto has talked to each other. Pagpatuloy mo, Jimmy. Thank you for your honors. Nakikita ko po kasi ang salarin, Your Honor, nasa tapat ko. Si Mr. Paul Gutierrez. Pagpatuloy mo na yung kinikwento mo kanina. Paano Your nyo Honors, thank you nalaman na merong... Alam nyo kung hindi pipigilan ito si Jimmy Guban, babanatan niya siguro itong mga yung mga nasa harap niya talaga. Kaya lang ayaw pagsalitain ng, kumbaga, kasi parang hindi ito yung right avenue. Alam niyo tama yung sinabi ni Chairman Barbers na oo, alam namin yung nararamdaman mo. Di ba? Kumbaga, alam namin kung saan yung pinanggagalingan mo. Subalit, mga kababayan, hindi ito kasing ginagawa sa Quadcom, hindi ito kumbaga inilalabas natin yung katotohanan. Hindi ito avenue para ikaw ay ilabas mo yung galit mo. 'Di ba? Idaan na lang natin sa idaan mo doon sa kwento mo, idaan mo doon sa mga katibayan mo, idaan mo sa mga nalalaman mo. 'Yun ang gustong ipakita ng Quadcom. Huwag mong daanin muna dito yung iyong emotion. Kasi mamaya baka may mangyaring hindi maganda. 'Yun ang pinipigilan ng Quadcom. Napaka-professional nila magtrabaho. Sobra. droga doon sa Mr. Chairman? dalawang container. Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Johnny Pimentel, ano lang, kasi nagtataka lang ako bakit siya umiiyak. Anong reason ba't ka umiiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si No, Your Honor. Galit po at uwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi po dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao Mafia, na kami ang biktima. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kami buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Navarro, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya ilan ang namatay. Dahil po dyan, sa Davao Mafia, in their purpose to save the Queen in order to become the next president. Kita nyo? Yung sinabi niya, di ba? Ano to? Isang malaking kaisipan ito kasi hinabol ito nila Congressman Kit Flores sa dulo. Mga kababayan, tinanong nila. Parang ang ginawa daw, in order to save the Queen to become the president, di ba? In the future, ay kailangan nilang pagtakpan lahat ng mga tawag dito, lahat ng anomalya. Lahat ng kabulukan nila, kailangan nilang takpan. Paano nila pagtatakpan? Sa pamamagitan po ng pagpatay
doon sa mga tao na may kinalaman or nakakahalungkat na ng baho nila. At kung hindi naman nila mapatay, mga kababayan, dalawa lang. Either mapatay or makukulong. Kita nyo po, kung sino ang gumagawa, sino ang nagtatrabaho ng tama, nababaliktad. Bakit ka mo nababaliktad? Nakita nila sila Michael Yang, sila Alan Lin, na nahuli mismo doon sa laboratory. Tapos na-dismiss yung kaso. Tapos ngayon, nung ipinasa nila yung report ni Colonel Ancierto, kay Bato, kay Aaron Aquino, tapos meron pang isang sinabi 'di ba? Si Albayalde. Mga kababayan, according kay Ancierto, ay hindi po ito gumalaw. Kumbaga, i-deny pa siya, tapos yung iba naman ay parang dinedma siya. 'Di ba? Sa makatuwid, mga kababayan, kapag nasa kote mo sila, kapag nabuking mo sila, naku, may paglalagyan ka sigurado. Kawawa talaga. Makita nyo naman yung pag-iyak ng tao eh. Yan ay pag-iyak na makikita mo na nararamdaman niya yung sakit. Pero inyo mga kababayan, ito ay nakulong ilang taon na. Tapos si Ancierto ilang taon na rin na nagtatago. Kaya kung kayo ay nasa kalagayan nito mga to, talagang malulungkot din kayo eh. Kung kayo ay tunay na tao, na alam nyo kasi sa sarili nyo kung sino yung mga walang kasalanan at nagsasabi ng totoo. 'Di ba? Oh. That is how. Ganun nila ginawa. Lahat patayan. Your Honors, gusto ko po sana tuloy-tuloy ang pagsagot. Pero sometimes nagiging emotional ako for so long na kahit papano, via internet, kahit papano pareho kaming buhay ng aking kaibigan si Kerry Lacierto. We did our best, Your Honors, para ho kami ay makagawa ng tulong sa bayan. Pero ang sinapit namin, siya may patong sa ulo. Ako buti na lang may Diyos. Hanggang ngayon, nasa National Bilibid Prison. Anong hustisya ang meron during the time ni Duterte? Anong merong laban sa droga? Kung ang pinoprotektahan, sorry po, Your Honor, ilabas ko lang po muna konti. Kagalang-galang pong Senator at the Chairman. Jimmy, paalala lang, paalala lang, kasi hindi ito yung venue para maglabas ka kung anumang sama ng loob meron ka. Itong venue na ito ay venue kung saan ang mga katanungan ng ating mga kasamahan ay maaaring mong masagot. We will give you the time kung ikay matanong tungkol dito sa iyong damdamin tungkol sa issue ito at the appropriate time. Thank you, Your Honor. Medyo natuwa lang po ako dahil kahit paano nakita kong buhay na buhay si Kerry Lacierto. Okay, sige, salamat. Thank you for Your Honor. Congressman Pimentel, Thank you, please Mr. proceed. Chair. Balikan natin. Hindi, tingnan lang natin kung ano yung decorum na ginagawa dito sa Congress. Nakita natin na yung emotion, tama po kayo, na baka hindi, siguro na-overwhelm itong si Jimmy Guban. Nakakala niya papayagan siya na nakapagbigay siya ng kanyang saloobin. 'Di ba? Subalit, nakita nyo yung kung paano mag-handle itong si Chairman Barbers ng isang committee, ng isang decorum. Na sila po ay talagang maayos kumpara po doon sa Senate. Although minsan nagkakasabay-sabay din sila, pero sila po ay ina-address ang chair bago po sila magsalita. At nakita nyo naman na hindi po ito parang, ang tingin ko kasi dito, hindi sila namimersonal. 'Di ba? Sila ay nag-iimbestiga lang, tanong ng tanong, ng mga probing question in order for them to get the right answer or the answer that they really want. 'Di ba? Para mailabas ang katotohanan. Yan po ang pagkakaiba nung sa kabilang kampo na sinasabi nila sila daw ay mataas, subalit nakikita natin na hindi patas. Ngayon, mga kababayan, sa ginawa nila doon sa Senate, nag-imbestiga sila. 'Di ba? Ang nangyari, nadulas si Digong dahil hyper na hyper. Ngayon, ang gusto nilang mangyari is to stop the bleeding by saying na lahat ng sinabi ni Digong ay joke lamang. Kasi joker daw ito. Under oath, magjo-joke ka. Baka mamaya lahat yan maging presidents. Gagayahin niya ng mga tao, I was just joking. Oo.
Ito yung tanong ko, Mr. Guban. Kanina binanggit ni Colonel Asierto na siyang nagbigay sa iyo ng intelligence report regarding doon sa shipment ng Bicapa Trading. Pagkatapos ng intelligence report, ano ang ginawa ninyo? Your Honor, ng PDEA, Sabi ni Chosen One, sorry GP, eto maganda. Maayos naman magsalita, no? Sorry, Go Philippine, di kami naniniwala sa convicted. Yan, mga kababayan. Nasasabi nyo yan kasi you are not the one who experienced this thing. Paano pag kayo ang naka-experience? 'Di ba? Sasabihin nyo naman to see is to believe. Na pag naranasan namin, saka kami maniniwala. Guys, meron kayong mata, meron kayong mga senses para tingnan, balansihin ang mga bagay-bagay kung sino po ang nagsasabi ng totoo. Buksan nyo ang isip nyo, gamitin ang utak. Again, wag ang utin. Hindi po ba? Mga kababayan, hindi porket, sabi nga nila, eto po magsasite na naman ako ng batas. Ang sinasabi po rito ng batas, hindi lahat ng nakakulong, ay walang sinabing batas na ganyan. Hindi lahat ng nakakulong may kasalanan. Oo, sinasabi nyo yan. Pero, mga kababayan, ang sinasabi naman ng batas ay ganito. The suspect is innocent until proven guilty. O napatunayan, convicted So, ibig sabihin siya ang may kasalanan. Paano po kung ang mga gumawa ng mga ebidensya ay gawa-gawa lamang ng mga tao na nakalaban nila? Remember, ang sinabi po ni Digong, okay? When they are the incumbent president, nung sila po ay nakaupo, o kahit na nung mayor pa lang si Duterte, he once told, ang sabi niya, we were planting evidence. Diba? And we build the intrigue. So therefore, mga kababayan, anyone na lumaban sa kanila, anyone na humarang sa kanilang mga gusto, they can plant an evidence. Remember, ang kasabihan na sinasabi nyo, o pinaniniwalaan nyo, na pag convicted, hindi nyo pinapaniwalaan. Okay, bigyan ko kayo ng example. Paano itong si Laila de Lima? She was convicted. Diba? She was convicted. Nakulong ng almost 7 years. Lumaban. Anong ginawa? Nung lumaban, nag-recant lahat ng kanilang mga witnesses against her. Anong sinabi nila? Lahat ng mga ebidensya na sinasabi against de Lima is all planted. Ang sinasabi po doon, lahat sila napilitan. Ang lahat ng mga sinasabi against de Lima ay gawa-gawa lamang. Bakit? Bakit ko sasabihin? Supreme Court na mismo ang nagsabi. Mga kababayan, kulang ang ebidensya. 'Di ba? Kulang ang ebidensya na makakapagpatunay na si de Lima ay sangkot sa droga at protektor ng droga. But the thing is, my question, how come that former Senator de Lima was jailed? Di ba? Yun ang tanong Paano siya naikulong kung kulang naman pala ang ebidensya against her? Di ba? So, ibig sabihin mga kababayan, doon palang magtataka na kayo. Bakit noon, bago ito ikulong, hindi yan nakita ng mga abogado? Bakit hindi yan nakita ng judge? Kasi nga po, ang nakaupo nun, during that time, ay incumbent president, yung mga kakampi nila, at syempre, meron po silang say sa judiciary natin. Di ba? Sana po nauunawaan. Ako sasagot naman po ako sa mga bashers na matitino. Maganda yung kanilang hangarin, yung intention, hindi yung walang kakwenta-kwenta.
Pagpasok dito, bayaran tayo, suntukan tayo, ganun kaagad. One-on-one tayo. Hindi ko po kayo papansinin pag ganyan. Pero kung kayo ay bibigyan nyo ako ng pagkakataon na makapag-isip, ay putya, hindi ko palalagpasin yung komento ninyo kahit basher kayo kasi gusto ko ma-enlighten tayo pare-parehas. Diba? Ay, Tita Josephine, Makatula, shoutout sa'yo. Kaya, salamat sa mga basher na matitino. Kaya kayo, magbago na kayo, ha? At saka ng customs. In fact, witness din po doon si Colonel Asiato. Si Camille Pardo, then Director ng National Capital Region ng PDEA, nag-exchange po kami ng mga information together with Colonel Asiato. Din I do my homework also on my part as CIS Intelligence Operative ng Bureau of Customs. So lahat po ng files, naghanap kami, nag-backtrack kung ano po ang trabaho namin as Intelligence Operative. Ay, sabi nito ni Gardo Makapinlak, Congress hearing nga, hindi naman sila gagawa ng batas, galing-galing. Ay talaga po? Ay kulang ka ata sa research. Mag-research ka muna. Kasi bago nagsimula yung Quadcom kanina, nagpasa na naman po sila ng batas. So ngayon, depende na lang kung ito po ay i-adapt ng Senate. Baka mamaya sabihin ng Senate, hindi, ayaw namin yan. Oh, sino ang galing-galingan? Diba? Oh. Sa Bureau of Customs. Hanggang po sa bandang huli, na totally na pinpoint namin at nalaman namin na talagang yun na yung binibigay na information from Colonel Asiato's asset. Yan na po hanggang sa in-identify. If I will be given a chance po, Your Honor, may mga supporting documents po ako dito to prove na talagang yan po ay nahuli namin. Trinabaho po namin at nagsakripisyo po dyan ng buhay ang halos mga kasamahan namin para po mahuli yan. Ngayon, itong sunod na tanong ko sa iyo, importante itong tanong ko sa iyo. Itong dalawang container van na sinasabi na hinuli ninyo na may laman na drug shipment, ito ba Kargamento na pinapakiusap siya. So, isa po yan na sa mga pinapakiusap niya na kargamento, pati po yung mga missing containers at saka pati po yung ibang mga nahuli sa warehouse. Missing containers at saka pati po yung ibang mga nahuli sa warehouse. Sabi mo, Mr. Chair Guban, na maraming hinihiling sa iyo ni Small Abrera na maipapasok ng mga kargamento. Kasama na itong ilang container van ba ito? Isang container van lang? Ay, isa lang po, Your Honor. Recording in progress. Isang container van lang. So, pero ito na nga yung binabanggit niya. Isa po yan, Your Honor. Okay, so nung na-identify na ninyo yung container van, ano na nangyari? Did you report it to PDEA para gumawa ng control delivery? Siyempre, binigyan ka ng information ni Colonel Asierto, binerify ninyo yung container van. Anong sunod na hakbang na ginawa ninyo? Gumawa po kami ng report, Your Honor, together with PDEA. In fact, nandun po lagi sa office ko si Intelligence Officer Bagawi. Your Honor, if ipibigay me time, may dala pa ako dito na pirmado po namin ni Bagawi yung ibang mga reports tungkol po dyan sa tinatrabaho naming before, hindi pa magnetic lifter. Basta yun yung subject po namin. Siguro on another occasion because we will have a next hearing next week, Mr. Chair. Sa pagka ngayon, marami pang mag-interpellate. But anyway, after nung identify mong container van, yung coordinated with PDEA, ano nang sunod na nangyari? Hanggang sa, Your Honor, inaprobahan na po yung aming request through the Intelligence, Deputy Commissioner for Intelligence ng Bureau of Customs. Inaprobahan na po ni Commissioner na buksan ang container number na yun na ni-request po namin dahil natapos na po namin ma-develop doon po sa Manila International Container Port. And that was also the time, Your Honors, na inorderan si Collector Bakiran para isaayos yung container na yun na may lamang magnetic lifter. So kailan nyo binuksan yung container van? Kung di po ako nagkakamali, Your Honor, that was August 7, 2018. Pero sa pagkakaalam ko, hindi ba dinalan nyo sa warehouse yung container van? No, Your Honor, sa loob po mismo ng custom po yan hinuli, hindi po yan nakalabas. Okay, so hindi na nakalabas. Opo, Your And Honor. then after that, you did your investigation and then you filed cases. Your Honor, turn over na po namin sa PDEA during the time. Sila na po nun, kasi wala na po sa amin ang trabaho nun. Trabaho na po ng PDEA. After po ng interception, after ng apprehension, nasa PDEA na po ang kamay. Pati po yung pag-inventaryo ng illegal na drogang shabu. Pero hanggang Thank you so much, Friends Forever. Salamat po sa pag-subscribe. Sa lahat ng mga bago po dito, thank you so much po sa inyo. ngayon, Mr. Diguman, Mr. Chair, sino ba talaga ang nagpasok nitong illegal drug shipment na ito under Bicaba Trading? Your Honor, based on the reports, even in my affidavit, Your Honor, in my last testimony, Hernan died or nilaso nila, sabi nila mismo, nung itsikwa at kasama ni Bidasto Cabral Barakel, ni Lopigan, ni Katipan, na ang nagparating yan ay si Michael Yang, si Mans, at saka si Pulong Duterte. It's from their mouth, not from us. Which, if I may continue, Your Honor, na yun din ang sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez sa advice sa kanya ni Benny Antiporda na wag kong babanggitin during the hearing. Na hindi ko magawa-gawa, Your Honors, kaya si Colonel Asierto ang naisip kong isakripisyo ang buhay para po kami lahat ligtas. Akala ko po lahat kami maliligtas. I am under duress, threatened ako so much, kaya yan po ang ginawa kong paraan. Nagsakripisyo kami.
during the Senate hearing, Your Honor, So under duress pala siya kaya niya in-implicate yung pangalan ni Colonel Ancierto kasi yun na lang daw yung nakikita niyang paraan para sila ay makaligtas. Pagkos mga kababayan, very unfortunate na meron pa rin mga kasamahan nila na yung isa dinukot, nawawala. 'Di ba? Sa palagay ko, 3 lang 'yan eh. Pero isa lang talaga yung pinuntahan. Pero yung pamamaraan, maaring ito ay pinakain sa talaba, kung ito ay inilubog sa drum, at ito ay pinakain sa mga isda. Ganun lang yan. Pero, sa madaling sabi, patay na yon yung nawawala nilang kasamahan. the consignee, Oh. Dinasto Cabral Barakel. Inadmit niya at inadmit ni General Aquino during the time he was the DG ng PDEA na dinala niya ang 3 sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Then after that, nawala na. Yung 3 umaming may-ari. At ang alam ko, ang NCR director din was already Director Plaza. Hanggang ngayon po, yung 3 may-ari na umamin na sila ang may-ari ng kargamento, ginamit sila ni Casey Chan, ay nawawala po hanggang ngayon. At ako po ay nag-request na, I think twice, sa National Bureau of Investigation ng whereabouts ng 3 para po yung hustisya ng aking kaso ay mailabas ang tunay at totoo kung sino talaga ang mafia Naku. ng droga. Mr. Chair, Kung nawawala yun, huwag nyo na rin asahan na yun ay magsisurface pa. Di ba? Malamang mga kababayan, na wala, either nagtatago na ito, nabayaran na, nagpakalayo-layo na, or itong mga ito ay wala na rin dito sa mundo. the name of Benyan Taporda Oh. and Paul Gutierrez has already come up several times in these hearings. May I know if Mr. Benyan Taporda and Mr. Paul Gutierrez is present at this point? Yes, Your Honor, I think Mr. Benny Amtetiporda is here and Mr. Paul Gutierrez is here behind you, Your Honor. Can we ask them so I can ask a question Okay, Paige, regarding to the affidavit of Mr. Guban? Paige, can you please assist Mr. Antiporda and Mr. Paul Gutierrez? Eto na si mga kababayan. Dito na dito na talaga magigisa si So may I ask Benyan if Tiborda Mr. tapos si Antiporda and Mr. Gutierrez has taken their oath? si Paul Have Gutierrez. you taken your oath? Thank you. How about Mr. Paul Gutierrez? Have you taken your oath? Okay, so Comsec, please administer the oath of Mr. Paul Gutierrez. Sir, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry, so help you God? Thank you, sir. Okay, please Mr. proceed. Chair, may I Congressman proceed? Pimentel. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Paul Gutierrez. Saan ba dyan si Paul Gutierrez? Yun. Thank you, Mr. Chairman. Saan po kayo naka-assign ngayon? Nasa gobyerno po ba kayo? Kasi I understand a month ago you were assigned sa kung saan government agency yun? Yes, Mr. Chairman, I was the previous executive director of our Presidential Task Force on Media Security. My services was expired only last September 12, Mr. Chairman. Okay, Mr. Chair. Mr. Paul Recording in Gutierrez. progress. Mabuti nandito po kayo, Mr. Paul. Hindi, according kay DOJ tinanggal na yan na pangalan nito si Paul Gutierrez. Expired ka diyan. Gutierrez. Kasi dito sa sinumpang salaysay ni Jimmy Guban, paragraph 18. While I was detained at the Senate, a media personnel who introduced himself as Paul Gutierrez, who worked as staff of Secretary Benyan Taporda, accompanied by a Blue Ribbon Committee staff, came to my room at the Senate where I was detained and thereafter. Huwag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang at Mans. Alam naman namin kung saan ka nakatira ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makati ang anak mong lahat. Did you make this threat when Mr. Jimmy Guban was detained at the Senate premises? No, Mr. Chairman. I categorically deny the lies being spread by Mr. Guban in this committee, Mr. Chairman. But you were there during the hearings. Mr. Chairman, at the time I was assigned as a reporter for People's Journal Tonight. My beat is the Senate. That's why I'm always there to cover all the hearings and all the developments in the Senate and also at the Bureau of Customs, Mr. Chairman. Remember, Mr. Paul Gutierrez, that you just took your oath. Yes, Mr. Chairman. So there are two versions of this issue. One person is saying that you went to his room and you made the threat, and you're denying it. No, Mr. Chairman, I'm denying the lies that he told this committee. When this issue was first brought up, when these lies were first propagated by Mr. Guban during the hearing on August 26, I already issued a statement confirming that I indeed went to see him in his detention room in the Senate, but I denied that I made those threats to him, Mr. Chairman. Okay, it's very clear, Mr. Chair. Kaklaruhin lang natin. Kasi kanina, the perception that you gave this hearing or this committee is that you never went to the room of Mr. Jimmy Guban. Pero ngayon, sinasabi mo, you admit that you went to the room of Jimmy Guban and you went to talk to him. Ngayon, ang tanong ko, Mr. Paul Gutierrez, ano ang pakay mo doon?
bakit mo pinuntahan si Mr. Jimmy Guban sa kwarto doon sa Senado? Wala Kaduda-duda talaga ito. He is not a doctor nor a nurse, 'di ba? Hindi rin siya yung tawag dito mga kababayan. Kasi may diyan sa ano na yan, sa Congress, maging doon sa Senado, meron yan silang mga naka-assign, 'di ba? Wala naman siya noon eh. Tapos hindi rin siya kapamilya, hindi rin niya kamag-anak ito. Tapos mamaya mauhuli talaga siya. Mr. Chairman, at that time, let me kindly allow me to put a little context dun po sa pagbisita ko po sa kanya. At that time po, matagal na po siyang nagtetestify sa Senado, at katulad po ng kanyang ginagawa ngayon, marami na naman po siyang palabas. At that time, we were really curious kung talaga ba siya po ay may sakit, kinakapos ang hininga, tumataas ang blood pressure. Yan po ang style ni Mr. Guban nung sa Senado eh. You know? Sandali, Mr. Paul Gutierrez, ikaw ba ang doktor ng Senado? Bakit Hindi po, ba sasabihin mo doon na you wanted to see the health condition of Mr. Guban? You told me, or you told this committee earlier, that you were a media personnel when the Senate hearing was being conducted. Tama po. Ngayon, ang tanong ko, answer me in simple terms, Apo. bakit ka pumunta, anong oras ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Hindi ko na po ma-recall ng oras, Mr. Chairman. Kasi bata ka pa naman, Mr. Paul Gutierrez, do not say lies. Hindi po ako nagsisinungaling, Mr. Chairman. I went You in- know, gabi o araw ka pumunta? Araw po yun, araw po yun. Opo. Mga umaga o hapon? I believe after the hearing po, Tama siguro po. po, mga after lunch po siguro. Oh, yan. Palagay ko yun tama ka Ma'am Allen Arcenas eh. Isang medyang nang-do-doktor. Nang-do-doktor. Mas malinaw. Opo. Never tell lies here in the hearing. Kasi we want to ferret out the truth. Ngayon, pumasok ka doon sa kwarto ni Jimmy Guban sa Senado, may kasama kang staff ng Senado, ano ang pakay mo Ay, Ma'am Sonia. doon kay Jimmy Guban? Yun ang tanong. Opo. Gusto ko lamang po at the time unang makita personally kung totoo po ba yung kondisyon niya maayos po ba ang kanyang kalusugan. Hindi ka naman Dr. Mr. Paul Gutierrez. Yun lang ang pakay mo? Hindi po. Para tignan lang kung Hindi po. anong health condition ni At- That is a very flimsy excuse. Why are you a doctor? Why are you so concerned with the health of Jimmy Guban? Why don't you tell us the truth? What is the real reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban? You tell this committee. Ito, ipapaliwanag ko lang ha. BG4. Oy, sana may 1.5 ka na. Sana matulungan kita. Ito ako ay nagpupunta rin sa Kongreso. Okay? Hindi nga lang ako nakakapunta sa Senado, sa loob. Sa Kongreso, nakakapunta ako dyan. Ngayon, merong mga naka-assign na media. Meron talaga mga naka-assign na media dyan. At yung mga media na yan, kahit nasabihin natin na sila ay media, hindi pa rin nila pwedeng puntahan basta-basta ang mga resource person. Ang trabaho lang nila dyan, i-cover kung ano ang nangyayari dyan sa house. Pwede sila magpalipat-lipat. Depende kung saan sila nilagay na schedule. Diba? Kasi nagsasabay-sabay ang hearing na yan eh. May hearing na yan, meron pa sa kabila, depende. So kung saan sila ilalagay. Ngayon, magtataka lang tayo. Ang tanong nga ni Pimentel, ikaw ba ay isang doktor? Hindi naman daw siya isang doktor. Sabi ni Ma'am Allen Arcenas, media na nagdo-doktor-doktoran. Diba? Mga kababayan, at eto pa, may tinanong sa kanya dito, ang isang congressman, sabi sa kanya, sabi mo, isa kang media. Ngayon, may proseso dyan, kasi dito sa House, may proseso eh. Dadaan ka muna sa Sergeant at Arms, at kung kani-kanino, at meron yan papel na pipirmahan mo bago ka mapunta doon sa isang na-detain. Diba? Pero sa'yo, nagpaalam ka lang kay Gordon. Ang tanong nga nung isang congressman pa, iyan ba ay normal na ginagawa mo? Hindi. Dito lang po kay Jimmy Guban. What makes you or what makes Jimmy Guban so special na pinuntahan mo, nagpaalam ka sa chairman ng Blue Ribbon Committee kay Dick Gordon, tapos pinayagan ka kamo, wala ka namang papel na maipakita na nagpapatunay na, verbal lang po kasi yun. So may negligence din ang Senado pag nagkataon na totoo, pag totoo yan sinabi mo, may negligence din ang Senado. Pero mo pinayagan ka without any paper, walang hindi naka-record. 'Di ba? Pangalawa, mga kababayan, kung ikaw ay media at gusto mo makipag one-on-one interview with him, therefore, at least mag-i-stay ka dyan 1 hour to 2 hours para makuha mo yung gusto mong mga scope. Pero isang tanong lang, pumunta ka dyan
Are you okay? Totoo ba na may sakit ka? Tapos ang tanong lang sa kanya, paano kung ikaw ang ilaglag ni Ansierto? Doon na natatapos? You are given a privilege to talk dito sa isang controversial na tao. Sabi mo, binigyan ka ng pagkakataon, nagpaalam ka kay Dick Gordon. Tapos, few minutes lang ang itinagal mo sa loob, anak ka ng tinapa. Sinong maniniwala sa'yo? Because you want to see the health condition of Jimmy Guban? You're not even a personnel of the Senate. O, sabihin mo totoo. Ano ang pakay mo? Bakit ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Tinanong ko rin po si unang Meron na naman isang panauhing pantanga-eri. Sabi niya, Francisco de los Reyes, bakit si Trililing hindi nyo tinatanong kung bakit naroon? Teka po, tanong ko sa iyo, Francisco de los Reyes, meron bang batas na nagsasabi na bawal umattend si Trillanes dyan sa Quadcom? Tanong ko po, meron ba? Baka wala. Kasi kung sasabihin mo sa akin mayroon, mga kababayan, ipakita mo nga sa akin kung anong provision yan, kung anong batas ang nagsasabi na bawal si Trillanes doon. Ito, bibigyan kita ng best example. Okay? Best example. Si Digong, nagpunta sa Senado. Mga kababayan, sino ang nandoon sa hall? Diba? Ang nandoon sa mga hall, mga DDS. Nandoon si Vivian Velez. Nandoon si Sandra Cam. Nandoon si Philip Salvador. Nandyan ata yung mga PDP laban. Sige nga po, mga kababayan, bakit yung mga yon nakakapunta sa Senate? Bakit si Trillanes bawal? Sige nga. Sagutin niyo ako, wala pong nagbabawal as long as you are invited. Kasi yan ang ano dyan rules hindi kami nakakapasok kung hindi kami inimbitahan kasi pagpasok mo dyan sa gate, i-scan dyan yung invitation mo. May QR code. Kaya ka makakapasok. Ibig sabihin, walang nagbabawal as long as ikaw ay nagpaalam na pumunta doon, meron kang kakilala, di ba? Meron nag-invite sa'yo, makakapasok ka po. Wala pong batas ang nagsasabi na bawal umattend sa Kongreso. Kasi kung sasabihin nyo yan, pakita nyo po sa akin yung batas. At bakit? Bakit sa Senate pwedeng pumunta ang mga taong wala ngang kinalaman sa kaso? Vlogger, nandoon. Yung mga bulok na artista nandoon. Tapos, yung dating senador, bawal. Isipin niyo po ang pinagkakaiba ha. Yung mga nagpunta doon sa Senate, na mga bata ni Digong, Julalay niya na nagpunta doon, artista, Vivian Velez. Anong kinalaman niya sa kaso ni Digong? Wala. Sandra Cam, anong kinalaman niya sa kaso ni Digong? Wala. Yung mga vlogger, mga PDP, anong kinalaman nila sa kaso ni Digong? Wala. Pero kung titingnan ninyo, si Trillanes ay may kinalaman sa kaso po ni Duterte na dinidinig dyan sa Quadcom. Bakit? Mga kababayan, remember po, si Trillanes ay isa sa mga nag-aakusa kay Bongo, kay Bato, at kay Duterte. At siya din ay tawag dito, parang witness din po siya, isa rin sa naghabla at kasama ang ICC. So kung titingnan natin at babalansin natin, mas wala po kayong maisasagot sa akin. Kaya wag niyong itatanong kung bakit nandun si Trillanes. Yan kasi ang napapanood nyo sa Net25. Diba? Yan yung pinapakalat ng 2 pulpol sa Net25 Sa totoo lang. Binigyan niya nila ng mali siya yun. Pero wala pong nagbabawal na pumunta ang sino man doon sa mga hearing. Pwede po kayong pumunta kahit ikaw. Magpaalam ka lang. Makakapasok ka po. Not unless kung wala kang kakilala. At ayaw kang imbitahin. Kawawa ka naman. Manood ka na lang sa TV. Ang una po, sa pagkakatanda ko po, tinanong ko po si Mr. Guban, kumusta ba ang kanyang pakiramdam? At naitanong ko rin po sa kanya, ito naman po ay napatunayan ng mga sumunod na pangyayari, na ano po ang gagawin niya sakaling
siya po ang ilaglag ni Mr. Asierto, ni Colonel Asierto. At sinabi naman po niya na hindi pwede nilang gawin sa akin yan dahil mas marami akong alam sa kanila. At yan naman po yung napatunayan po. In the end of the day po, ang nilaglag po niya ay si Colonel Asierto. Pero yun pong sinasabi niyang tinakot ko po siya, Mr. Chairman, on behalf of the people that I don't know personally and who don't know me personally, hindi po nangyari yun, Mr. Chairman. Mr. Paul Gutierrez, Mr. Chair, isalaysay mo nga dito, dahan-dahan mong isalaysay, pagpasok mo doon, hanggang natapos lumabas ka, anong pinag-usapan ninyo ni Mr. Guban? Ang natatandaan ko po, Simulan mo sa from the very beginning. Sabi mo, kamusta ang katawan mo, kamusta ang health mo, o sunod, anong tinanong mo? tapos nga po, tinanong ko po siya kung anong gagawin niya sakali pong ilaglag nga po siya ni Colonel Asierto. Sabi po niya, hindi po pwede yan kasi mas marami kong alam sa kanila. Tinanong ko rin po siya kung yung pong isang dating opisyal ng National Press Club na palagi po namin nakikita sa hearing, kung yun ba ang kanyang kaibigan na nag-PPR sa kanya, hindi po siya umimik doon sa tanong na yun. Ano pa, Mr. Paul Gutierrez? Yun lang po ang natatandaan ko, Mr. Chairman, sapagkat kung may bahid po ng katotohanan ng sinasabi po ni Mr. Guban, Mr. Chairman, unang-una po, dapat po ako po ay pinagalitan ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Dapat din po, nasisigurado ko, sapagkat kasama po namin doon ng isang security po ng Senate, nasisigurado ko kung isusumbong po ako ng Senate Securities, aking mamaling ginawang aksyon. At nasisigurado ko rin po, dahil stricto po si Chairman na Dick Gordon ng mga panahon na yon, ay malamang po hindi na po ako nakapag-cover pa ng anumang balita sa Mr. Chair, Senado. Mr. Paul Gutierrez, ikaw ay nagsisunungaling. Naiinis na si Pimentel Bakit? Kaano-ano mo ba si Jimmy Guban? Why are you so concerned about him na correct. binisitahan mo siya doon in spite na labag doon sa rules ng Senado? Why are you so concerned with Jimmy Guban? may permission- Gaano ba mo siya? Kaibigan mo ba siya? Kakamag-anak Hindi po. mo ba siya? Hindi po. Hindi ko nga, nakita ko nga lang po siya sa una Just nakita because ko. of that, because of your concern, you go to a resource person of the Senate hearing when you know it is not allowed, when you know na labag yun sa rules ng Senado, para lang tignan siya, tapos baka ilaglag siya, yun lang? I'm Hindi sorry. ka pinapaniwala yan, Mr. Paul I'm sorry, Gutierrez. Mr. Chairman, but hindi po concerned. Maybe po yung pong pagiging curious ng isa pong reporter kung ano ba talaga ang katotohanan po sa sinasabi po nitong Ewan ko, witness Mr. na Chair, ito. kayo ba ay naniniwala na pumunta doon si May code of ethics na sinusunod at may bylaws ang mga reporter, lalong-lalo na mga kababayan. Sabi nga ni Johnny Pimentel, kayo dapat sumunod sa rules ng House, ng Senate. May sinusunod dyan. Hindi kayo pwedeng talon kayo ng talon. Hindi pwedeng kayo ay gumagawa ng sarili nyong desisyon. Kung sinasabi mo kanina that you get a permission coming from Dick Gordon, mga kababayan, ibig bang sabihin, pabaya si Dick Gordon, na ikaw pinayagan ka, tapos wala man lang papel, walang record na ikaw ay nakapasok. Diba? Nakakapagtaka talaga eh. Ang tanong kasi dyan, is it the old tradition or a practice that once the House or Senate have a detained person, pwede mo nang puntahan? Sabi niya naman hindi. This is my first time to go to a detailed person. So therefore, mga kababayan, Jimmy Guban is so special to you. Diba? Gumawa ka ng due diligence mo para makausap itong tao. Kasi kung sinasabi mo talaga na you went there because you wanted a one-on-one interview, and then therefore, you will not going to waste a time, mga kababayan, or a chance, you waste a chance to na makausap mo siya, na magkaroon ka ng interview ng mahaba at least 1 hour to 2 hours. Diba? But that was not happened eh. Kaya nakakapagtaka talaga. Kung may paniniwalaan tayo dito, well, I really believe kay Jimmy Guban. And kung paano siya mag-explain at magsalita, very confident. Makikita mo sa tao. Itong si Kalbo. Nakalimutan ko pangalan. Si Paul Gutierrez. Makikita ninyo na tense na tense. Di ba? Which is, yan po ang indikasyon ng taong nagsisinungaling. Mr. Paul Gutierrez, dahil lamang curious siya, dahil concerned siya sa health ni Mr. Guban, o kung concerned siya baka ilaglag, naniniwala ba kayo doon? Well, this representation does not believe you. There is a deeper reason, there is a more compelling reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban, and the main reason for that is that you threatened him to keep silent. Sinabihan mo sa kanya na huwag kang magsalita, huwag mong banggitin itong mga tao nito, alam namin yung pamilya mo, alam namin saan nag-aaral. Yun ang pinuntahan mo doon, Mr. Paul Gutierrez. Hindi po. Mr. Jimmy Guban, andyan, kaharap tayong tatlo. Kaharap tayo sa buong
Dito Your Honor, parado siya sino ang rito. pinakamagaling na magsinungaling na reporter? Dahil ano po ang pinakadahilan, bakit niya ako pupuntahan? Aha, correct. Sa kwarto ko na hindi nga kami magkakilala. Tama. Hindi ko siya kaano-ano. Hindi rin Correct. ako humihingi ng tulong sa kanya. Correct. Wala naman pa ako nagpasabi na, Mr. Paul, tulungan niyo nga Aha. po ako. Dahil malakas kayo kay ganito. In fact, Your Honor, hindi ko rin ho kilala si Mr. Benny Antiporda. Sa kanya ko lang din nakilala. Kita At niyo? nalaman ko rin lang doon na si Benny Antiporda at Michael Yang at siya. Hindi man ho ako nag-i-interest sa National Press Club. That is not my job. Siya na rin nagsabi. Doon ko lang din po, Your Honor, nalaman na sila ang officers ng National Press Club. Hindi ko po kilala, Mr. Chair, Your Honor. pakisabi mo dito sa komitiba, ano talaga ang sinabi sa'yo ni Mr. Paul Gutierrez? Kasi puro kalokohan yung sinasabi niya eh. Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Mans Carpio, and his boss, Benny Antiporda, mapapabadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So that is the plan. So doon po nila ako terminated. At may kasama po yan, hindi po guard. Empleyado ng Blue Ribbon na babae. Kaya nga ako nga po binuksan eh, dahil yun ang kumatok sa pinto. Tiga Blue Ribbon to. Inadmit niyo po, sana admitin niya kung sino rin po yung empleyado na kasama niya. Thank you, Dahil, Mr. Jimmy Guban. Mr. Chair, this representation, mas naniniwala sinasabi ni Mr. Guban. Because yung sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez na pumunta doon siya sa kwarto para tignan lang yung kondisyon ng katawan ni or yung health condition at saka concern siya, hindi man nakaano-ano si Jimmy Guban. It's very clear, Mr. Chair, that this person is lying. Ayun, mga kababayan, no? Nakikita natin, hindi ko na tinuloy tungkol doon sa interpretation po ng atin pang ng iba pang mga congressman. Bukas na lang natin itatopic yon, pero may topic pa naman tayo ngayon. Makikita talaga natin kung sino yung nagsisinungaling. Tama ka, mga karuns. Kasi itong si Jimmy Guban, pag nagsalita siya, may conviction. At makikita mo talaga, kung pag nagsalita siya, dire-diretso. Diba? Although dun sa ibang tanong sa kanya, when it regards to yung sinasabi po na Save the Queen ng Davao Mafia, ay hindi niya sinabi. Pero alam naman natin, Duterte yun eh. Kaya lang, we-withhold siya dahil nga yung pamilya daw niya nasa Davao pa. Yung anak niya pinapasundan sa kung sino mang tao, mga malalapit sa mga ano. Diba? So, kita na natin kung sino talaga yung nagsisinungaling doon. There's no reason, hindi niya kamag-anak, si Jimmy Guban, hindi niya kakilala, tapos hindi siya doktor, mga kababayan, tapos sabi niya doon sa last na hindi natin pinakita sa video na to, ay itong si Jimmy Guban, gusto daw niyang maka one-on-one interview. Sa pagkakaalala ko, yan ay interpolation or interjection nitong si Congressman Adjong na sinabi niya na kung bakit ka nandun, gusto mo ba siyang maka-interview or ma-interview exclusively one-on-one? Sabi niya, yes. Diba? With conviction, sinabi niya, yes. Oh, kala niya makakalusot siya doon. Hindi niya alam pain ni Congressman Adjong. Oh, akala ko ba, you wanted to have a one-on-one interview with Jimmy Guban. Bakit a few minutes lang ang itinagal mo doon? And isa lang ata yung tanong mo, paano kung ikaw naman ang ilaglag ni Ansierto? Di ba? Oh, talagang ano eh, halatado. O pag